Ano niya, Mr. Maravillas, yung mga balita ngayon. Marami po. Nagbabaga yung mga kwento ngayon, mga kababayan, sa politika. Other than sa politika, yung kinasangkutan ni Kibs na karumal-dumal. Pero pag-usapan muna natin, mga kababayan, yung politika ni Inday. Kasi na-interview doon sa Davao. Davao yata yon, sa isang barangay. Tapos nag-declare, tatakbo daw siya sa susunod na eleksyon. Ang aga talaga yung pamumulitika ni Inday, mga kababayan. Tatakbo siya sa eleksyon. Yung next election po, midterm, alangan man vice president siya. Tatakbo siyang senador or congresswoman or babalik siya sa pagka-mayor. Kasi yung midterm election po, mga kababayan, next year, senatorial and local elections yun. Di ba? Unless, mga kababayan, ang plano niya, tumakbong congresswoman para tumakbong Speaker of the House para patalsikin si Martin Romualdez. Pero Vice President na siya. Yung pagiging Speaker of the House, mga kababayan, number 4 kwan yun. Number 4 highest official of the land. Number 2 na siya. Di ba? So kung titingnan natin, nonsense po. At yung presidential elections, mga kababayan, sa 2028 pa, 4 years from now, para mag-declare siya na tatakbo sa pagkapangulo. Politika na agad yung nasa isip ni Inday. Hindi pa nga naayos yung DepEd. Anong posisyon BP Sara muling tatakbo sa susunod na eleksyon? Talaga niya, Mr. Maravillas, like father, like daughter, para lang mapag-usapan. At saka, may akusasyon siya, mga kababayan, yung dati, bilihan ng boto sa People's Initiative. Ito siya, mga kababayan, Chacha signature drive reflects character of politicians behind vote buying, sabi po ni Inday. Politika rin. Wala sa DepEd po. Sa sasaayos ng quality ng education, mga kababayan, ang hilig ni Inday. Ngayon, ito yung pangalawa na magkakontra sila sa paninindigan at paniniwala ng ating Pangulong BBM. Bakit niya, Mr. Maravillas? Nag-react na yung ating Pangulo sa mga balita tungkol sa signature buying. Sabi ng balita dito sa Manila Bulletin, Marcos refutes charges of signature buying for charter change. Di siya naniniwala, mga kababayan, na may mga nangyayaring signature buying. Di ba? Talaga niya, Mr. Maravillas. Kitang-kita na yung pagkawasak ng ng unity. Magkaiba na yung mga sinasabi ng Pangulo at ni Inday. Matagal na po. Doon nga lang po sa peace talks issue, kinontra ni Inday. Di ba? But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa kayong mga Marcos loyalist po pala, lagi ninyong isusubscribe po. Yung hindi pa nakasubscribe, yung lahat natin mga channels, para lagi pong malabanan natin po yung fake news ng mga dilawang DDS. Tama po? Sa mga naghanap pala ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto mag-travel all throughout the world, pwede na kayo magpabook online. Marami na po nagpapabooking sa amin po, pati sa hotel po, para makaminos po kayo, makamura. May Paymaya din po kami sa Kabayan Center. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay.
For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Ito po yung isang malaking truck na dumating, mga bagong gym equipment po, na set up na po namin. May treadmill na din po kami. Ayos pa? Ayos na Mr. Maravillas. Unahin natin itong sinabi ni Inday po, nakakandidato siya. Nonsense niya Mr. Maravillas. Talagang naglalaway niya Mr. Maravillas sa politika. O di ba? Pagpapakita ito ng tunay na kulay nila kung gaano sila sarap na sarap. Sa politika mga kababayan, ang tagal pa ng eleksyon, yung pagtakbo na po yung pinag-uusapan. Samantalang si Martin Romualdez po, tutok na tutok sa kanyang trabaho. Wala man lang po na nami-mention na siya tatakbo. Di ba? May tamang panahon dyan, mga kababayan. Siguro, pag malapit na yung midterm election, kasi more than 1 year pa po. May 2025 yung election. January pa lang ngayon, 2024. Para maghanda sa eleksyon. At si Inday, Vice President. Kumbaga, tatakbo siya for a president. Alam nga naman, incumbent Vice President siya, tatakbong senador. Ano yon? Or congresswoman para maging speaker. At labanan si Martin Romualdez. Ano yon? Mas mababang posisyon. Or mayor. Buti kung expire na, tapos na yung term niya. Kaya this is actually a nonsense story. Yung magsabi ka sa mainstream media or sa barangay, sabihin mo sa mga tao na tatakbo ka sa eleksyon. Anong tatakbuhan mo? 4 years away pa yung presidential election. Di ba po? Suga pa talaga niya Mr. Maravilla sa politika, hindi lang sa confidential funds. Ayan po ang balita dito. Kinumpirma mismo ni Vice President Sara Duterte na muli siyang tatakbo sa susunod na eleksyon. Inanunsyo ito mismo ni Duterte sa kanyang talumpati sa Barangay Bago, Galliera, Davao City nitong Lunes, Enero 22. Kahapon, hindi naman binanggit ng Vice Presidente ang posisyon ng kanyang tatakbuhan. Sa 2028 ang susunod na national election sa bansa at ang taon din kung kailan matatapos ang terbino ni Duterte. Bukod sa pagiging Vice Presidente ng bansa, si Duterte ang kasalukuyang kalihim ng Department of Education. Siya ay anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi po sa balita mismo, bakit pa niya Mr. Maravillas kailangan sabihin nyo ng mainstream na siya anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Iwan ko din sa kanila. Matagal nang alam na anak. Sinayang ba yung linya? Sino pa ba ang hindi nakakaalam na anak si Inday ni Digong? Kayo talaga mga taga-balita. But anyway, di man daw sinabi kung anong posisyon. So kung ganon, anong intensyon ni Inday? Para lang mapag-usapan po. Laging litaw yung kanyang pangalan. Yung tulad ng tatay niya, pahulaan para laging may excitement. Ano kaya niya yung tatakbuhan? Yan tagal pa po. 2028 pa yung presidential election. So, yung topic po ni Inday, yung pag-announce niya, premature masyado. Sa akin po, nonsense. Diba? Ba't mo sasabihin yun? Talaga niya, Mr. Maravillas, malayo sa sa kalingkingan ni Martin Romualdez. Si Martin, tutok na tutok sa trabaho. Yan nga po. Nakita natin si Martin kahapon doon sa Kongreso Talagang lahat ng energy niya nakatutok mga kababayan sa mga legislative agenda na makakatulong sa pag-unlad ng ating bansa based sa economic agenda ng ating Pangulong BBM. BBM. Yan ang totoong tunay na leader po.
na may pagmalasakit sa ating mga mamamayang Filipino. Totoong kapartner sa paunlad ng bagong Pilipinas ng ating Pangulong Bongbong. Pero si Inday, kahit na sa issue po ng charter change, sa issue ng ating konstitusyon, pati doon sa mga aligasyon po, magkakontra ng ating Pangulong Bongbong. Kita ninyo. Sabi nga natin, matito yung pinagkakaabalahan ni Inday, yung politika. Hindi man ito dapat yung kanyang focus ng trabaho, kundi yung pagsasaayos ng quality ng edukasyon sa ating bansa. Kasi inassign siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos na DepEd Secretary. Pero yung focus niya kung ano-anong mga malayo sa assignment niya po, yung People's Initiative, yung ICC, at yung tungkol sa pagresolba ng insurgency, yung peace talks po, yun ang mga pinakikialaman ni Inday po. So, ito siya kaya, sabi diyan, Chacha signature drive reflects character of politicians behind vote buying, sabi ni Inday. Binanatan niya yung mga politicians daw na nasa likod ng buying of signatures para sa pagsulong ng People's Initiative to amend the Constitution. Ito yung sinabi niya sa isang event sa Davao City. It's an insult niya to ordinary and poor Filipinos. It reflects the character of politicians of vote buying during elections. So nakakasamaan niya ng loob na ginaganon yung mga tao na kailangan pa sila suhulan para papirmahan sa People's Initiative. Allegations of signature buying for People's Initiative have been running rampant for weeks, with Senator Ronald De La Rosa alleging that House Speaker Martin Romualdez was behind the signature drive. Kita ninyo mga kababayan, politika po. Sabi nga natin, kung may ebidensya kayo, nasa lugar mismo ni Inday, i-document po ninyo, Madam Vice President, ipahuli ninyo yung mga, kasi lugar mo ipahuli mo kung sino yung namimili ng signature. Pati yung mga tumanggap ng pera, kung talagang totoo, ipahuli ninyo. Kasuhan ninyo, sige, pa-interview po. So halatadong politika. The Speaker has since denied the allegations, with Majority Floor Leader and Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Jose Dalipe coming to his defense, since Romualdez supports a constitutional convention for any amendments in the Constitution's current economic provisions. Baka ang sinasabi dito, Constituent Assembly, hindi man Constitutional Convention po. Kasi ito na yung yung latest po. Yung mismong sinabi ng ating Pangulong Bongbong kay Senate President Mig Subiri, bakit hindi na lang kayo yung manguna? You lead it. Tapos, kung anong napagkasunduan ninyo sa Senado about the charter change through Constituent Assembly, i-adapt na lang ng Congress. So anong rason? Bakit gagawin pa yun ni Speaker? Di ba? Na magsulong ng People's Initiative. Okay na po yung Senado. Di ba? Kaya nag-react na po yung pinsan ni Martin Romualdez, yung mismong ating Pangulong Bongbong Marcos, kinondra yung sinasabi ni Inday. Although hindi niya mabinanggit si Inday, pero kontra yung statement po. Kinontra ng statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga pinagsasabi, akusasyon po ng mga nasa oposisyon na alay na po si Inday. Alay na po sa mga mga dilawan. Di ba yung nag-aligasyon po nito? Si Congressman Lagman doon sa amin, si Edsel Lagman, LP, Liberal, Dilawan. Naka-align doon yung mga akusasyon, Inday. So ito yung sabi ng ating Pangulo. President Marcos has refuted claims that cash has been offered to Filipinos in exchange of their signatures to push charter change through People's Initiative.
Ayan po yung ating poging-poging presidente na napakakalmado lang po. So sabi niya, sa pagkakaalam po niya, wala namang ganun. Ang sinasabi, hindi bayaran ng cash, kundi nangangako ng kung ano-anong benefits. Sabi ito ng ating Pangulo at the sidelines sa interview sa official launching ng lung transplant program sa Quezon City kanina. Sabi ng ating Pangulo, well, pag kabinayaran yung signature, hindi tatanggapin ng COMELEC yun. So, walang mangyayari doon. So, we will just have to let COMELEC to do their job, do their work, and to validate the signature. And if there's a suspicion na may ganun nga, hindi ibibilang yon yung mga signature na yon. The chief executive also said that he has asked the legislature about the signature buying scheme and even thought of halting the release of benefits at the moment to prevent the scheme. Tinanong ko niya lahat sa ating legislature, totoo ba yan? Hindi naman nagbago yung mga release namin, constant pa rin. So sinabi ko, the other thing is para hindi tayo pagdudahan, stop muna natin yung pag-release ng mga benepisyo. Hindi naman maganda rin yung yon kasi may nangangailangan talaga. So ano Mr. Maravillas yung basa mo sa sinasabi ng Pangulo? Ang basa ko po, never pong ito tolerate ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ganitong gawain. Halimbawa may mga sinasabing bayaran or signature buying. Yun ang malinaw sa mensahe ng ating Pangulong Bongbong. Kaya ipapahold ko niya. Kasi di ba yung mga balita na yung mga tupad yung programa ng DSWD sa tupad, yun daw yung ginagamit. So ipapahold niya yon. Kaya lang ang problema, marami yung nangangailangan. So maapektuhan tuloy. So ang dapat dito po, yung mga nag-aakusa ng signature buying, i-document po ninyo isa-isa, lalo na dyan sa Davao, ipahuli ninyo para makasuhan kung sino yung nasa likod. Hindi yung kwento kayo ng kwento. Sige lang ang kwento ninyo. Halata tuloy na naninira lang kayo. Di ba? Gusto lang ninyo talaga siraan yung charter change. Yun ang malinaw dyan mga kababayan. Ayun man lang po ang ating mga kwento ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.